Please like and subscribe and hit the notification bell. Ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao sa mundo. Kabanata 82 parang tanga. Ha, ano naman? Anong kaya mong gawin? Hindi mapigilan ni Cyrus na mangasar pagkatapos marinig ang sinabi ni Joshua. Tuturuan kita ng leksyon. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Sa katunayan, binalak ni Cyrus na patagang alagaan si Joshua nang hindi alam ni Roxanne. Si Roxanne ay isang inosenteng biktima lamang para kay Cyrus at ayaw niyang masaktan pa si Roxanne. Gayunpaman, hindi kailanman naisip ni Cyrus na maiinip si Joshua at aamin kay Roxanne agad. Naisip ni Cyrus na sa oras na makatanggap siya ng ebidensya tungkol sa tunay na pagkatao ni Joshua, ang sinungaling ba iyon ay naloko na si Roxanne at dinala na siya sa isang motel. Sa sandaling iyon, wala nang magagawa pa si Cyrus. Kaya kinuha ni Cyrus ang kanyang phone, may balak na tawagan si Tom at hihilingin sa kanya na pangalagaan si Joshua. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw si Roxanne kay Cyrus sa isang malamig na tono, "Cyrus, ano bang ginagawa mo? Umalis ka na, ngayon mismo. Kung sasagutin ko man si Joshua o hindi ay wala ka na roon. Huwag ka nang makialam." Dahil doon si Cyrus ay natigilan at napatignan kay Roxanne, ngunit hindi siya gumalaw. Naisip na mukhang walang balak si Cyrus na umalis, nang gigigil siyang sinigawan ni Joshua, "Hoy, Go, umalis ka na rito, kung di ay magsisisi ka." Bago pa man makapagsalita si Cyrus, bigla siyang nakarinig ng pagtunog ng takong sa sahig. Kaaya-ayang lumapit si Yana kay Cyrus, dinuro si Joshua at sumigaw ng may nagagalit na itsura. "Hoy, ang kapal naman ng mukha mong kausapin ng ganyan si Mr. De La Cruz. Ang bastos ng pag-uugali mo," sumagot si Joshua ng may mapagmalaking ekspresyon, "Mr. De La Cruz. Ha, ang galing mo naman magbiro. Isa lang siyang talunan na kumikita sa pamamagitan ng pagpupulot ng mga bote. Alam mo, nakipag-break sa kanya ang girlfriend niya noong nakaraan at ang lalaking nagnakaw sa kasintahan niya ay inutusan pa siyang bumili ng kondom sa harap ng maraming estudyante. Lahat ng tao sa college namin ay alam ang tungkol doon. Hindi ako makapaniwala na tinatawag mo ang ganoong tao na Mr. De La Cruz. Hindi siya karapat-dapat." Sa katunayan, nagsagawa na si Joshua ng isang investigasyon kay Cyrus dati. Akala niya noong una ay karibal niya si Cyrus sa pagbig, ngunit pagkatapos malaman na si Cyrus ay walang kwenta, siya ay naginhawaan. Nang marinig ang mga salita ni Joshua, ang mga nanunood ay tumawa. Lahat sila ay nandidiring tumingin kay Cyrus. Sa sandaling iyon, si Cyrus ay nagmukhang isang tanga na pinagtatawanan ng lahat. Nang makita iyon, isang awkward na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Roxanne. Hindi niya inaasahan na magsasabi si Joshua ng ganoong mga salita sa harap ng ganoon karaming tao. Kahit na wala siyang ideya kung bakit pinipilit siya ni Cyrus na wag sagutin si Joshua, naniniwala siya na kahit anong mangyari, kaibigan pa rin niya si Cyrus at hindi dapat sila magsabi ng ganoong mga salita para ipahiya siya sa publiko. Nabigla si Yana nang marinig ang mga insulto ni Joshua. Pagkatapos magising, inangat niya ang kanyang kamay at sinampal si Joshua ng malakas dahil sa galit. Nagsanhi iyon sa hangin na mapuno ng nakabibinging tunog. Dahil doon, ang mga tao sa paligid ay natuliro at ang mga taong tumatawa kanina ay lubos na natakot at nanahimik. Hindi nila inaasahan na magiging agresibo si Yana at sasampalin si Joshua sa mukha sa harap ng maraming tao. Si Joshua mismo ay nagulat. Pagkatapos magising mula sa gulat, sumigaw siya kay Yana ng may nakakatakot na itsura, Nina. Taka. Ang lakas naman ng loob mong sampelan ako. Ano naman? Anong magagawa mo? Alam na si Cyrus ay mayaman at makapangyarihan, hindi naisip ni Yana na may dahilan siya para matakot kay Joshua. Sa huli, tinutulungan niya si Cyrus, ang bigati na kahit ang sikat na si Tom ay ginagalang. Nang mapansin na si Joshua ay nasampal sa mukha, si Roxanne ay nagalit at lumapit kay Yana, sumisigaw. "Koy, ba't mo siya sinampal? Nababaliw ka na ba? Dapat lang sa kanya yon. Gusto mo siyang tulungan ha? Anong gagawin mo?" Mayabang na sabi ni Yana. Nieta ka. Mapunta ka sana sa impyerno." Sigaw ni Roxanne at namula sa galit, ang mga ugat sa kanyang noo ay naglalakihan. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tumingin kay Joshua at nagtanong ng may nag-aalalang boses. "Joshua, ayos ka lang ba?" "Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako," sagot ni Joshua sa isang malalim na boses. Dahil naroon si Roxanne, kailangang magpatuloy si Cyrus sa pagpapanggap na siya ay isang maginoo, kaya hindi siya nakipag-away kay Yana. Kung di, baka kanina pa niya nabugbog si Yana. Pagkatapos marinig ang sinabi ni Joshua, tumingin si Roxanne kay Cyrus at nagagalit na sumigaw, "Cyrus, nagmamakaawa ako sa'yo. Tumayo ka na sa akin. Huwag ka nang magpanggap pa. Kung sasagutin ko man si Joshua o hindi ay wala nang kinalaman sa'yo."
Kaibigan kita pero hindi ko inaasahan na ganito ka palang tao. Siguro ay inisip mong hindi sapat si Joshua pero kahit anong mangyari, mas maayos siya kaysa sa isang literal na boy-toy tulad mo. Na-disappoint talaga ako sa'yo mula ngayon ay hindi na tayo magkaibigan. Ano? Paano mo naisip na isa akong boy-toy? Tanong ni Cyrus kay Roxanne nang may nababahalang itsura. Hindi ako makapaniwal na dinedepensahan mo pa rin ang sarili mo. Ang babaeng to ay sinampal si Joshua para sa'yo. Siya siguro ang sugar mama mo. Naiiritang tumingin si Roxanne kay Yona at nagpatuloy, ang ganda niya pero mukhang matanda na siya. Hindi na masama, masaya ka siguro dahil ikaw ang boy-toy niya. Ang mga tao ay napatingin kina Cyrus at Yona habang ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Kung di dahil sa mga pahayag ni Roxanne, hindi siguro nila maiisip na si Cyrus ang boy-toy ni Yona. Diyos ko, ang walang kwenta na ito mula sa Laguna University ay isang boy-toy. Bago yun ha? Oo nga, hindi ako makapaniwala. Parang hindi makatotohanan, hindi ba? Oh, ang kanyang sugar mama ay napakaganda. Naiinggit ako sa swerte niya. Ang mga tao ay napatitig kay Yona at nagsimulang magbulungan. Tumingin si Cyrus kay Roxanne at hindi makapagsalita. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan na magkakaroon si Roxanne ng ganoong akala sa kanya. What the hell? Sa tingin ni Roxanne ay boy-toy ako ni Yona. Diyos ko, bakit? Maling-mali na ang tingin niya sa akin. Napabuntong hininga si Cyrus. Pagkatapos ay lumapit siya at nagpaliwanag kay Roxanne. Roxanne, sa tingin ko ay. Gayunpaman, bago pa man matapos si Cyrus sa pagsasalita, nagsalita si Roxanne ng may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Cyrus, wag mo nang subukan pang magpaliwanag. Wala akong pakialam. Umaasa na lang ako na hindi ka na makikialam sa buhay ko. Tumingin siya kay Joshua at sinabi, Joshua, tara na. So, Roxanne, pwede ba kitang maging girlfriend? Tanong ni Joshua kay Roxanne sa isang mahinhin na boses. Napakagat si Roxanne ng labi at nag-alinlangan ng sandali. Pagkatapos ay bumulong siya, oo, Joshua. Nang marinig ang mga salita ni Roxanne, nanigas si Cyrus sa kanyang kinatatayuan, tila walang masabi. Mukhang isang ang tanga si Cyrus. Kung hindi siya lumitaw para pigilan si Roxanne, baka hindi pa ito pumayag na makipag-date kay Joshua. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit niya sinagot ngayon si Joshua ay dahil galit siya kay Cyrus. Nang marinig na pumayag si Roxanne na maging girlfriend niya, nang aasar na tumingin si Joshua kay Cyrus at umalis kasama si Roxanne nang magkahawak ang kanilang mga kamay. Kabanata 83, nagpuntang muli sa Jack's Restaurant. Pagtapos na dalhin ni Joshua si Roxanne sa taxi, nanlulumong nakatingin si Cyrus sa kanila at siya ay nagsisisi. Kung nalaman lang ni Cyrus na magiging isang malaking problema ang kanyang account, hindi na sana siya nag-sponsor para sa live streaming ni Roxanne. Kung nalaman niya lang sana, hindi mangyayari ang lahat ng mga ito. Subalit dahil sa hindi pagkakaintindihan na iyon, si Roxanne ay naniniwala na talaga na si Joshua ay si the past is over ang palihim na tumulong sa kanya. Nawalan ng pag-asa si Cyrus dahil dito, hindi niya alam kung paano lilinawin ang lahat kay Roxanne. Dagdag par ito, ayaw nang pakinggan ni Roxanne kung ano ang idadahilan niya. Kay Tom na lang umaasa si Cyrus upang mahanap niya na si Joshua. Sa oras na mabawi ni Cyrus ang kanyang account na nahack, mas madali na niyang maaayos ang lahat. Mr. De La Cruz, ano ang relasyon niyo ng babae na yan? Naglakad si Yona patungo kay Cyrus at mahinang tinanong ito, magkaibigan lang kami, sambit ni Cyrus. Kung ganoon, huwag mo na siyang pansinin. Wala siyang utang na loob at hindi siya karapat-dapat na bigyan ng atensyon mo, sagot ni Yona habang siya ay nakasimangot. Tumingin si Cyrus kay Yona, bumantong hininga at hindi na nagsalita pa. Kung tutuusin, isang mahabang storya ang nangyari sa pagitan nilang dalawa ni Roxanne. Nang mapansin niyang pinagtatawanan na siya ng maraming tao sa Mall Square, tumalikod na si Cyrus at sinabi kay Yona, umalis na tayo, tara. Okay, sagot ni Yona at maingat siyang lumakad patungo sa parking lot gamit pa rin ang kanyang mga high heels. Makalipas ang 10 minit nakarating na sina Cyrus at Yona sa isang French restaurant. Mr. De La Cruz, ito ang pinakamagandang restaurant sa Santa Rosa. Tanging mga miyembro lamang ng restaurant na ito ang pwedeng kumain dito at hindi madaling makakuha ng table dito kahit para sa mga miyembro. Alam mo ba, may mga ginamit akong koneksyon para lang maipabook ang table natin na ito. Nakangiting sambit ni Yona kay Cyrus habang siya ay lumalabas ng sasakyan. Nang marinig ni Cyrus ang sinabi ni Yona, napatingin siya sa pangalan ng restaurant. At nagulat siya nang malaman niyang sa Jack's Restaurant pala sila nagpunta, ang lugar kung saan niya nakita si Margox dati. Sa totoo lang, tagagaling ko lang dito sa restaurant na ito, bulong ni Cyrus kay Yona. Nagulat si Yona sa sinabi ni Cyrus at nagsalita siya habang nakangiti, Mr. De La Cruz, sa kayamanang mayroon ka, hindi na ako nagtatakang kumain ka sa
Isang magarbong restaurant na kagaya nito noon. Totoo yan. Simpleng sagot ni Cyrus. Sinundan na niya si Yana papasok ng restaurant at hindi na nagsalita pa. Pagkapasok nila, nakita ni Cyrus na napakaraming mga tao ang nakapila. Kasama sa mga taong ito ay dalawang pamilyar na tao, sina Roxanne at Joshua. At syempre, dahil pumayag si Roxanne na maging dear friend ni Joshua. Pumiram ang sinungaling na iyon ng isang membership card at ng pera sa kanyang mga kaibigan upang mabilhan niya ng dinner si Roxanne sa Jack's Restaurant, nagpapanggap pa rin na isang mayamang tao. Noong mga sandaling iyon si Joshua ay nakikipag-away sa isang receptionist, tila ba siya ay naiinis. Oh, please, mayroon akong reservation dito. Kaya, bakit mo sasabihin na limited lang ang restaurant nyo kung nakarating naman na ako, tanong ni Joshua sa receptionist, malapit nang maubos ang kanyang pasensya. Sir, pasensya na po. Nilinaw ko naman po sa inyo. Limitado lang ang mga lamesa namin. Kahit na kayo po ay nagpa-reserve, kailangan nyo pa rin pumila, sagot ng receptionist kay Joshua at nauubusan na rin ang pasensya. Walang kwenta. Kung ganoon, para saan pa ang pag-reserve, tila ba ay malapit ng mairita at sumigaw sa galit si Joshua. Sir, kung hindi po kayo magpapa-reserve, baka po ay mawalan pa kayo ng chance na pumila. Nakatingin ang receptionist kay Joshua at binanggit ito. Dahil dito, si Joshua ay nagulantang. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakapunta sa Jack's Restaurant at hindi niya alam kung nagumawa ng sariling mga batas. Hoy, Iho, kumalma ka. Mayroon din kaming reservation dito pero kailangan din naming pumila. Bilasin mo na at sumama ka sa aming pumila. Huwag mong sayangin ang oras naming nariitang sambit ng mga customer sa likod ni Joshua. Tinitigan ni Roxanne si Joshua at nagdalawang isip saglit. Sunod ay nagsalita siya ng mahina, Joshua. Hayaan mo na, bakit hindi na lang tayo magpunta sa iba? Pang-restaurant. Hindi pwede, ito ang unang pagsasaluhan natin bilang official couple. Kailangan kitang dalhin sa pinakamagandang restaurant sa lugar natin, same time na sagot ni Joshua, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Pagkarinig niya sa mga sinabi ni Joshua, si Roxanne ay nanlambot at hindi na niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Gayunpaman, ang pinakadahilan kung bakit ayaw ni Joshua na magpunta sa ibang restaurant ay dahil 10,000 piso na ang nabayad niya para sa reservation. Kung hindi sila kakain ngayon dito, mapupunta lang sa wala ang pera na iyon. Kung ganoon ay pumila na tayo. Bulong ni Roxanne kay Joshua. Mukhang wala na tayong ibang magagawa. Pasensya ka na talaga at Roxanne. Hindi ko alam may ganoon palang batas sa restaurant na ito. Kung hindi sana kita dinala rito, sambit ni Joshua kay Roxanne, kita ang paghingi niya ng kapatawaran sa kanyang ekspresyon. Huwag mo nang isipin. Maghintay na lang tayo, lahat naman yata ng mga tao rito ay naghihintay din, sagot ni Roxanne. Sige, basta ay okay lang sa'yo, tumingin si Joshua kay Roxanne at ngumiti. Bigla niyang nakita si Cyrus na kapapasok lang ng restaurant kasama si Yana. Biglaan na lamang napuno ng galit si Joshua at masama ang kanyang titig kay Cyrus. Hoy bastardo, anong problema mo? Bakit mo kami sinusundan kung saan man kami magpunta? Anong inisip mo? Nang makita ni Roxanne si Cyrus, bigla siyang na-awkward at kita ito sa kanyang mukha. Nagdalawang isip siya sa loob ng 2 segundo bago niya mapagdesisyon ng kagatin ang kanyang dila. Nagkakamali ka dyan. Hindi kami sumusunod sa inyo. Nandito rin kami para kumain ng hapunan. Hindi naman kayo ang may-ari nitong restaurant. Kung pwede kayong kumain dito, bakit kami hindi? Sabat ni Yana habang galit na nakatitig kay Joshua, tila ba naglalagablab ang kanyang mga mata. Isa lang siyang taunan na namumulot ng bote. Hindi ako naniniwalang kaya niyang bumili ng isang pagkain dito, sagot ni Joshua, sinasadyang palakasin ang kanyang boses. Nagsitinginan ang mga tao kay Cyrus sa kanilang pagtataka. Si Cyrus ay may suot na mga plain na damit at hina siya, mukhang isang taong kayang bumili ng pagkain sa ganitong klaseng lugar. Kaya naman, ang mga mata nilang lahat ay puno ng pagkairita. Ang kapal ng mukha mo. Bakit ang lakas ng loob mong insultuhan ulit si Mr. De La Cruz? Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Sa sobrang galit ni Yana, halos paputok na ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Noong masaksihan ng receptionist na susugurin na ni Yana si Joshua, siya ay sumigaw, "Sandali, huwag kayong magtalo. Please, pakikuha na ang note nyo rito at maghintay kayo sa pila." Agad na lumakad si Yana patungo sa receptionist. Suot ang kanyang high heels at siya ay mayanhing nagsalita, "Nagpa-reserve ako ng table sa restaurant nyo at bilin kong darating kami ng 7:30 PM. Pasensya na kayo pero lahat ng mga tables sa restaurant ay nakuha na. Please maghintay muna kayo sa pila." Walang kahit anong emosyon sa mukha ng receptionist nang abot niya kay Yana ang isang note. Bigla itong ikinagulat ni Yana. Tila ba nabasa ng receptionist ang iniisip niya at bumulong ito sa kanya, "Maghintay kayo."
Tingnan nyo, yung mga taong nasa harapan nyo ay mayroon ding reservation pero kailangan pa rin nilang magnentay. Nanatili lamang si Yona sa kinatatayuan niya at nag-iisip-isip muna. Binalik niya ang note sa receptionist at sinabing huwag na. Sa ibang restaurant na lang kami magpupunta. Sumagot ang receptionist sa kanya, sige po. Papaalala ko lang na hindi nyo na makukuha ang deposit nyo kung hindi kayo kakain dito. It's just 10,000 pesos. Wala akong pakialam. Bakit naman kami magsasayang ng oras na maghintay sa pila dahil sa panghihinayang naming sa 10,000 pesos? Kasi naman, hindi na dapat magpanggap yung iba na mayaman sila kung hindi. Naman talaga, halatang pinariringgan ni Yona si Joshua. Upang insultuhan siya dahil dito lalo pang nairita si Joshua. Kung iisipin, ililibre sana ni Yona si Cyrus sa dinner na ta. Kaya't bakit niya hahayaan na maghintay? Sa pila ang isang lalaking kasing yaman niya. Kaya naman nagdesisyon na siyang sa ibang restaurant na lang sila magpunta para sa kanilang dinner. Mr. De La Cruz, umalis na tayo. Masyadong maraming tao sa restaurant na ito, mahinang sabi ni Yona kay Cyrus. Saglit na nagdalawang isip si Cyrus bago siya tumalikod at nagtangkang umalis na. Kung tutuusin, dito rin kakain sina Roxanne at Joshua. Makita lamang silang dalawa ay sapat na para mainas si Cyrus kaya't naisip niya na mas mainam kung umalis na lang sila. Subalit sa sandaling tumalikod si Cyrus, isang binata na nakasot ang pumasok sa restaurant. Sa sandaling nakita ng binata na ito si Cyrus, siya ay nabigla. Paggalang niyang sinabi kay Cyrus, Mr. De La Cruz, bakit po kayo nandirito? Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin na pupunta pala kayo sa restaurant namin para mag-dinner? Napalingon ang lahat kay Cyrus nang marinig nila ang sinabi ng binata sa kanya, puno ng kalituhan ang kanilang mga ekspresyon. Dahil ang binatang pumasok sa restaurant ay si Harold, ang manager ng Jack's Restaurant. Shout out sa inyo Lods. Rio Gonzalez, Lolito Salient, Eddie Tolio, Glenn Castillo, Abondio Guillermo Jr., Joero Mirabet, Rian World, Charles Kenneth Domingo, Jerome Santiago, Naples Bar and Restaurant located Mindanao Avenue. Maraming salamat Lods, God bless.